pagbaba ng underemployment rate noong December 2025 at ang mga hakbang para tugunan ang unemployment rate sa bansa, ating tatalakayin kasama si Director Patrick Patriwaran Jr. ng Bureau of Local Employment ng Department of Labor and Employment o DOLE. Director Patrick, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Yusek Marge and Sir Joshua. Maraming salamat po. Sir, ayon po sa PSA, bumaba ang underemployment rate sa 8% noong December 2025 mula sa 10.4 noong November. Ano po ba yung interpretation po ng DOLE dito? At ibig sabihin po ba nito ay dumami na ang dekalidad at full-time na trabaho po sa bansa? Maraming salamat po, Yusek Marge. Ang underemployment rate po ay isa sa binabantayan po natin sa Labor Force Survey ng PSA. At importante po na makita natin yung pagbaba po nito ay tumutukoy sa bilang ng mga kababayan nating naghahanap ng additional na trabaho. Kaya po sa pinaka-latest na datos nito, masasabi nating dumami o bumaba yung bilang ng mga kababayan nating hindi na po naghahanap ng additional pa na work hours or trabaho po. Kasabay po niyan, Yusek and Sir Joshua, binabantayan din po natin yung wage and salary workers na indicator po. Ibig sabihin yung mga kababayan nating sumasahod po at employed sa regular na employment. At kasama po nito yung titingin natin kung ang kondisyon ng labor market ay nagbibigay ng tinatawag nga nating dekalidad, full-time na trabaho para sa ating mga kababayan. Okay. Director, habang bumaba itong underemployment, nanatili naman sa 4.4% yung unemployment rate o katumbas ng 2.26 million na walang trabaho. Ano po yung mga partikular na hakbang ng Bureau of Local Employment para tugunan ng patuloy na bilang ng mga walang trabaho? Yes, Sir Joshua, maraming salamat po. Isa po sa ating mandato sa Bureau of Local Employment ay magbigay ng access po sa ating mga kababayan sa ilalim ng Labor and Employment Plan at sa Trabaho para sa Bayan Plan. Ang partikular na programa po nito ay nabibilang sa ating mga Public Employment Service Offices. Ang ating po mga peso ang naghahatid ng employment opportunities, kaya po sila ay kumakalap ng mga vacancies sa mga employers natin, kung saan ito naman po ay ipinaabot natin sa ating mga kababayan naghahanap ng trabaho. Ang mga pesos din po natin ay nagbibigay ng career development support. So tinutulungan po nila yung mga nais pong maghanap ng trabaho katulad po ng mga first-time job seekers, mga returning OFWs. Kasama na rin po dyan yung mga displaced workers po natin. At kabilang po sa mga programang ini-implementa din po namin ay ang mga job fair activities na sinasagawa natin nationwide. Sa ilalim po ng direktiba ng ating Pangulo, importante po na mapalapit natin ang oportunidad na ito sa ating mga kababayan. Kaya po patuloy po ang DOLE sa pagmomonitor po ng pagsasagawa ng mga monthly job fairs po sa buong bansa. Okay. Sir, ayon po sa datos ng PSA, malaki ang naidagdag na trabaho ng IT-BPM sector, particularly po sa call centers at back office activities. Meron po bang mga programa ang DOLE upang ihanda at i-match ang mga job seekers sa mga industriyang ito? Yes, Yusek Marge, kabilang po dyan yung ating mga youth employability programs. Ang tinututukan po natin ay yung mga kababayan nating papasok po sa labor market, yung mga youth workforce po natin. At sa ilalim po niyan, nabibilang ang mga programa natin katulad ng Government Internship Program, ang Special Program for Employment of Students at ang Job Start Program. Sa Job Start Program po, nakipag-ugnayan po tayo. Nagkaroon po tayo ng partnership with IBPAP kung saan magiging partner po ang mga BPO companies sa pag-implement po ng ating Job Start Program. At kabilang po nito, yung pagsisiguro na yung mga Job Start beneficiaries natin ay magkaroon po ng mga ICT skills na makukuha nila sa kanilang employment. Okay. Director, sa datos pa rin po ng PSA, mahigit kalahating milyon trabaho po ang nawala sa construction sector noong December 2025. Ano po yung konkretong tulong ng DOLE sa mga construction workers na naapektuhan ng paghina nitong sektor? Maraming salamat, Sir Joshua. Katulad po ng mga nararanasan ng mga kababayan natin in general, yung mga nawawalan po ng trabaho, unang-una po nating binibigay na tulong dyan or assistance ay yung pag-facilitate po ng kanilang unemployment insurance or benefit
Sa pamamagitan po nito, magkakaroon sila ng short-term na pangtustos or panggastos, kabilang na po yung panggastos paghahanap ng trabaho. Kaya po patuloy nating nililink or nilalapit sa ating mga kababayang nawalan ng trabaho ang mga employment opportunities sa pamamagitan po ng ating mga public employment service offices. Okay. Director Patrick, binanggit na ang pagbaba po ng employment sa construction ay konektado daw di umano sa infrastructure scandal at mabagal na disbursement. May agarang employment o emergency job programs po ba ang DOLE para sa mga manggagawang nawalan po ng hanap buhay dahil po dito? Yes po, Yusek Marge, mayroon po tayo. Alam po natin yung ating mga short-term employment programs at ang mga ikinakabit po natin ng mga long-term engagements or programa po dyan. Sa mga short-term po, nandyan po yung mga kababayan nating nais karoon ng puhunan sa negosyo or sa livelihood. Meron po tayong DILP, DOLE Integrated Livelihood Program, o di po kaya ay ang tupad po or para sa mga displaced workers naman po natin. Mga short-term engagements po kung saan magkakaroon po sila ng pagkakataon na magkaroon ng panandaliang trabaho upang magkaroon po ng pantustos sa mga panahong hindi po mabigyan ng panggastos yung kanilang pamilya. Kaya po pagkatapos po ng intervention po na ito, ang ating pong sinisiguro ay maitawid sila sa mas pangmatagalang engagement or employment. Kaya po nandyan po ang ating mga pesos na tumutulong sa kanila sa pamamagitan po ng paghahanap, pag-a-assist ng mga mga opportunities ang nababagay sa ating mga workers, lalong-lalo na dito sa construction sector na nawalan ng trabaho para mabigyan po ng pangmatagalan po na employment. Dito naman, Director, sa restaurant, accommodation at education sector, medyo tumaas po ang employment dito. In terms of, particularly sa mga first-time job seekers or job lookers, paano po sinusuportahan ng Bureau of Local Employment ang paglago ng mga sektor na ito para magpatuloy at hindi lang pansamantala yung kanilang mga trabaho? Kasi minsan ang ginagawa, pumapasok sila sa sektor na ito, pagkatapos ay lumilipat din sa ibang industriya. Yes, Sir Joshua, tama po kayo dyan sa observation po na iyan. Actually po, kapartner po natin ng Department of Tourism, lalong-lalo na sa pagsisiguro na yung mga kababayan natin ay may kasanayan, tamang kasanayan para po sa sektor ng restaurant, accommodation at education sectors. Kasama po niyan, particular sa Department of Tourism, ay yung ating sinasagawang turismo, trabaho, negosyo o yung ating yearly na job fair, sectoral or special job fairs para sa tourism sectors. At mahalaga pong inisyatiba ito ng DOLE at ng DOT dahil natutulungan nating targetin yung mga talagang gustong pumasok sa tourism sector, lalong-lalo na yung may kinalaman po sa mga occupations na may kinalaman sa sektor na ito. Kasama rin po dyan sa education sectors naman po, mayroon din po tayong partnership with the Department of Education sa ilalim po ng ARAL program, kung saan yung mga education graduates po natin ay nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho sa pamamagitan po ng government internship program. Nabibigyan po sila ng posisyon at nagkakaroon po sila ng opportunity na ma-practice po na yung kanilang pagsasanay. At of course, ang importanteng aspeto nito ay maitawid natin sila sa professional na aspeto at na level at para masiguro na mapataas ang kanilang employability. Sir, ang average employment rate noong 2025 ay bahagyang bumaba po sa 95.8% mula 96.2% noong 2024. Ano po ba yung interpretation ng DOLE dito at paano ninyo sisiguraduhin na mas maraming Pilipino ang magkakaroon po ng matatag na trabaho ngayong taon? Yes, Yusek Marge, actually po patuloy po yung pagmamonitor natin ng yearly employment rates po natin at tama po mula sa observation po or sa datos ng PSA, makikita natin bumaba nga po ang employment level for 2025. Subalit pag susuriin natin sa target na inilaan natin para sa taong 2025, ang atin pong ibinigay na unemployment target ay 4.8 to 5.1. So roughly nasa 95 to 96% employment rate po ang counterpart po nito. At nakikita natin nandoon pa rin po tayo sa loob ng itinakda nating target para sa taong ito at masasabi nating nasisiguro nating stable pa rin po ang ating labor market.
Kasabay po niyan, sinisiguro natin sa ilalim po ng direktiba ng ating mahal na Pangulo na palakasin po ang mga programa natin na may kinalaman sa pagpapalapit ng mga oportunidad para sa ating mga kababayan. Kabilang na po dyan ang pagsasagawa ng ating mga monthly job fairs, pagpapalakas po ng ating mga youth employability programs para po yung mga kabataan nating papasok sa labor market ay maging handa at mas maging employable po. Maliban po sa mga nabanggit ninyo, Director, nabanggit din po ng DepDev yung pagpapalawak ng training, reskilling, at paggamit ng digital technologies. Ano-ano po yung ginagawa ng Bureau of Local Employment ng DOLE para masiguro na yung mga training program na ito ay sigurado magbibigay ng trabaho? Yes, Sir Joshua. Actually po, meron po tayong batas para dito, yung Digital Workforce Competitiveness Act, kung saan kabilang po ang DOLE at ang DepDev na tumututok po sa pag-monitor ng mga tinatawag nating digital skills. Ang isa po sa mga mandato natin dyan ay makapagsagawa po tayo ng digital skills mapping. At mula po sa digital skills mapping na yon ay maiuugnay natin yung mga training programs na nararapat para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga skills gap po sa digital or sa sektor po na ito. Kasama po dyan yung partnership po natin sa TESDA, kung saan inilalapit po natin yung mga tinatawag nating near hires sa tuwing nagsasagawa tayo ng job fair. So itong mga near hires po natin ay inilalapit natin sa TESDA para alamin, tiyakin ano yung training program na nararapat sa kanila para sila ay maging hired na agad o mapataas ang kanilang employability. Sa ganitong paraan po, nakakatulong tayo sa pagpapalawak ng mga digital skills para sa ating mga kababayan at yung mga opportunities po. Lalong-lalo na nakikita natin yung digital technologies ay nagbibigay ng maraming opportunity, lalong-lalo na yung mga highly skilled or specialized na mga occupations or positions. Director Patrick, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nanonood po sa programang ito. Maraming salamat po, Yusek Marge. Inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan na bisitahin po at magtungo sa inyong pinakamalapit na public employment service offices sa inyong munisipyo, syudad at probinsya at alamin po kung ano ang mga latest na trabaho, mga skills development programs at job fair activities sa inyong lokalidad. Kabilang kasabay po niyan, bisitahin niyo po ang ating online job matching portal, ang philjobnet.gov.ph para po sa latest vacancies at sa mga job fair schedules po. Maraming salamat po, Yusek Marge and Sir Joshua. Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Director Patrick Patriwirawan Jr. ng Bureau of Local Employment ng DOLE.